Padali wala ka. Ano naman yun? Oh, dito kayo mga live na. Now, ibigay pa? Ay, kung mabasa ko live ko. Ang si Joel, ha? Ano na? Galay mo na siya, ha? Diretso na lang. Kaya, una sa tanan, napasalamatan ko ang iyong mga compliment sa akin na concern ko sa akin. Ang Diyos makakamalos ka din sa akin. Basta una-una ay kaduang Pedro, Kapitulo 2, 1, 2, 3. Kaduang Pedro 2:1-2. Apang may di matod nga mga malalagna, nga naglutaw sa katawhan, subong nga sa inyo man magalutaw ang di matod nga mga manunudlo, nga sa tago nagapasunod sing malagdagon nga mga hereya, nga nagapangiwala bisan sa agalon nga nagbakal sa ila, nga nagadala sa ila sa kaugalingon sing madagmit nga kalaglagan. 2. Kag madamo ang magasunod sa ila mga pagkaulag, kag bangod sa ila ang dalanon sang kamatuoran himalauton. Next. Yes. Kag sa ila pagkamahamkunon paagi sa pinahito-hito nga mga pulong, himuslan kamo nila ang pagtagudili sa ila kutob sa dumaan, wala nagapalantang kag kagangila kalaglagan, wala nagakatulog. Thank you, Lord, sa mga kamusahan. Purihin ka. Yes, Lord. Ikaw ang Jehovah Jireh, ang supplier, provider. Wala sandalan, alagyan sa tanin sa tanin Moses. Pero ikaw na aman, alagyan. Agad makatabok sila. Nga nagbantog ay mungalan sa bugos kalibutan. Ikaw nga mong Diyos ng kamanan. Ang tagapagligtas. Dalawin namin na ang mga may sakit ikaw ang nagpagaling at patuloy na nagpapagaling. Dalawin ko mawala dito na sila naman ay magpailalim sa iyong biyaya. Samantala, hindi pa dumating ang rapture. Salamat God, pagpalain mo sila, pagpalain mo kami lahat, ang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Lord Jesus, aming samot, dalangin, aming magsiyuko. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, sa lumang tipan, sa bayan ng Israel, ay may pumasok, may lumitaw ng mga hindi totoo na mga propeta. Propeta sila, pero hindi totoo. Dahil ang mga katuruan nila ay mali. Hindi ayos katuruan ng mga tunay na mga propeta. At sabi dito, at ang mga maling, mga hindi totoong mga propeta, sila ang naging dahilan kung bakit sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes na ang bayan ng Israel ay naging likong lahi. Basahin sa Gawa 2, 39, 40. Gawa 2:40. Ano ang pangalan ni Pablo sa araw ng Pentecostes tungkol sa mga Israelita? Okay. Ano? Gawa 2:40. Kag iban pa nga madamo nga pulong
nagpanaksi siya kag naglaygay sa ila nga nagasiling, Panginluwas kamo sa sining kaliwatan nga tiko. Okay, ano ang nangyari sa Israelita? Ano resulta? Naging likong lahi. Sabi ni Pablo sa Pedro, magsipagtakas kayo sa lahing ito. Dahil pumasok, lumitaw ang hindi totoong mga propeta at sa lihim nagpapasok ng mga mali na interpretasyon sa salita ng Panginoon. Ganon din mangyayari sa panahon ng Iglesia. Yes. May lilikaw na mga hindi totoong guro. Amen. Guro, kaso hindi totoo. Amen. Dahil ipapasok nila ng lihim ang mga aral na nakakapahamak. Amen. Ang tatlo, ang matuwid na aral, binabaluktot. Amen. Ang tamang aral, dinadagdagan ng mali at pansarili na interpretasyon. Amen. Kaya nga nakausap ko kahapon ng pastor ng evangelical. Ano masabi mo sa Gawa 2:38? Si Pedro nagsalita na ang bautismo gawin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pero sa Mateo, si Kristo nagsalita sa bautisman sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Anong masabi mo? Hindi siya makapaliwanag ng maayos. Sabi ko, ang utos ng Panginoon, bautismuhan sa pangalan. Ang pangalan ng Ama? Jesus. Sa pangalan ng Anak? Jesus. Sa pangalan ng Espiritu Santo? Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, ituro niyo sa kanila ang lahat na aking inuutos sa inyo at sasamahan ko kayo. Amen. Glory. Wala mga apostol nagbautismo ng iba kaysa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Si Pablo, bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya maraming mga tagapagturo na lumitaw sa iglesia. Dahil sa unang kapanahunan ng iglesia, pumasok ang espiritu ng Antikristo. Amen. Kung paano doon sa paraiso, ang espiritu ng Antikristo ay pumasok doon sa serpente. Ang serpente ay hayop. Wala siyang kaluluwa. Ngunit ang katawlupa ng tao, tinatawag ding hayop. Kaya tinatawag the highest form of an animal. Ang tao, ang kaibahan lang ng ordinaryo na mga hayop, wala silang kaluluwa. Yes. Ibang tao, Glory. siya ay may kaluluwa. Kaya ang tao may nahihiya. Kahit daan mo sa kasama, nahihiya yan, may kahihiyan yan. Amen. Sabi ng sulat ng Apostol Pablo, ipapasok nila ng lihim. Sikreto na ipasok nila ang mali na aral. Hidwa ang mga aral. Amen. Mga interpretasyon nila sa salita ng Diyos. At yun ay iniba nila. Ang tunay na salita ng Diyos iniba. Ang sino mang kumagat sa kanilang mga aral ay mapapahamak. Amen. Hindi maliligtas. Mapapahamak. At ang daan ng katotohanan ay kanilang pasamain. Iyong tumanggap sa mali na aral, pasamain nila ang katotohanan. Yes. Ang daan ng Diyos, kanilang pasamain. Yes. Amen. Ngunit, ang kaparusahan sa kanila ay hindi natutulog. Glory. Anytime, mamatay sila. Sa kanilang taong lupa, bagsak nila sa impyerno. Amen. Sabi ni Pablo, gawat. Efeso 2:9, 8:9. Kahit anghel pa mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo, iba, kaysa itinuro ng mga apostol. Sila ay pagkasumpain. Amen.
Sino sabi? Ang Espiritu Santo Amen. na nakay Pablo. Kaya kahit kami, hindi namin pwedeng baguhin ang revelation. Ang unang revelation, tinanggap namin mula sa Diyos, hindi namin pwedeng babaguhin. Amen. Dahil tinanggap namin yon sa revelation. Amen. Si Pablo may takot sa Diyos. Yes. May isang banal na Espiritu. Amen. Kaya hindi pwedeng babaguhin niya ang ipinahayag sa kanya. Ang unang pahayag. Pero kapag ang tao pinasok na ng Espiritu ng Antikristo, may Espiritu na ng demonyo ang kanyang kaluluwa, mabilis siya nagbaguhin ang aral ng Diyos. Glory. Ipapaliwanag niya ito ng mali-mali. Gamitin ang karunungan niya. Ngunit, ano ang mangyayari? Pakasumpain siya. Amen. Kaya kailangan maibalik tayo sa tamang aral. Amen. Ay pinadala ang kapitong mensahero. Siya ang propeta ng Malakias 4 Amen. upang isauli ang panampalataya natin balik sa mga apostol. Amen. Kaya na magkaroon tayo ng apostolic doctrine. Amen. Amen. Kapag ang bautismo gawin sa pangalan ng Panginoon Jesus, mapatawad ang kasalanan, Yes. dugo ang ipapatawad. Pero ito'y sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kasama ang panampalataya. Tatanggapin natin ang promesa na banal na Espiritu. Amen. Kaya ang may mali na aral, walang banal na Espiritu. Amen. Yes. Correct. Mamamatay siya, napaparusahan. Dahil tinanggap niya ang mali na aral na sinabi ng Panginoon o ni Apostol Pablo sa kanyang alagad na si Tito. Ingatan mo sarili mo, pati ang mga tuturo mo. Maniligtas mo sarili mo, gayon din ang mga nakikinig sa iyo. Amen. Eh kung mali-mali, hindi niya maligtas sa sarili niya, hindi niya rin maliligtas sa mga nakikinig sa kanya. May babasa ko. Number 1, brother. Gab. Sige. BTS. Alam niyo, sa uling panahon ito, ang pinili hindi madadayaan Amen. pagpinili. Amen. Ang Iglesia Nobla ay hindi na mahuhulog sa salita ng Diyos. Amen. Glory. Dahil tayo nabubuhay sa panahon ito ng paghahanda upang tayo'y malapsyon. Kaya kung mahulog sa muli ang Iglesia Nobla sa salita ng Panginoon, ano? Restoration muli. Tapos na. Kaya ang Iglesia hindi madadaya ng mali na aral. Amen. Ang Iglesia hindi madadaya sa mali na interpretation. Amen. Glory. Alam ito ng Satanas. Dahil lang si Kristo nandito tinukso sa ng demonyo, ginamit ni Kristo ang salita ng Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa taas. Lumayo ka. Glory. Hindi sinabi ng Panginoon, in Jesus' name, lumayo ka. Wala. Sa taas, papakalayo ka sa ngalan ko. Wala. Kundi sinalubong na si Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ganon tayo eh. Pag tinayuan mo ang salita ng Diyos na pahayag sa ating panahon, at yun ang maging sandata natin, sigurado si Satanas ay lalayo sa atin. Dahil tinatayuan niya mo ang Word of God. Ngunit papasok si Satanas sa iglesia, pwede. Hindi dahil sa salita ng Diyos. Hindi. Sa pamagitan ng mga gulo. Problema. Amen. Basta mo brother. Christ, the mystery of God revealed. There what?
1963. O, sa sige. Paragraph 86. Ah. If the brother think he is a little wrong, Kung may brother na maliit lang naman ang kanyang mali, or the sister say, o kaya ang isang kapatid na babae, Lord, sabihin mo, Lord, don't let me never have the root of bitterness. wag mo hayaan na magkaroon ako ng ugat ng kapuutan. Yes. Bitterness, food. Amen. Huwag magkaroon ng ugat. Kung may ugat, tutubo-tutubo yun. Amen. Glory. Kaya ano sasabi ng pinili? Lord, huwag mong hayaan na tumubo ang kapaitan sa akin. Amen. Because it will affect him and Dahil maapektuhan iyong tao yun o iyong babae yun kapag tumubo na ang kapaitan. Maapektuhan ang brother o sister yun. Amen. Amen. and he'll take the Christ right out of my life. Mawawala si Kristo sa ating buhay Amen. kung tumubo na ang kapaitan. Amen. Mawawala si Kristo sa ating buhay. Sige. Lord. That poison, acids, and malice, Iyang mga lason ng malisya Amen. Glory. and jealousy, at inggitan, and hatred, kagalitan, that will just take the Holy Spirit right away from you. ano itong mangyayari kung nandito yan, manatiling tumubo yan, umugat yan, tumubo yan, ang banal na Espiritu ay aalis agad sa puso natin. Amen. Okay. We'll run him from the tabernacle here, At sila at ang Holy Ghost ay lalayo, aalis sa tabernacle ng Branham Tabernacle. Sige. it'll kill the Spirit of God, O, sige, it'll kill or drive it away from kung here. tutukol pala, ang Holy Ghost ay lalabas. Ano mag-drive sa ano? Papalabas sa kanya. Yung ugat ng kapuutan. Amen. Glory. Hurt your pastor. Ang pastor nyo ay masasaktan kapag umalis ang Holy Ghost Amen. sa iglesia. Umalis ang Holy Ghost sa brother or sister. Amen. Yung pastor ang may gusto niya. Maliban kung bayaran siya. Maliban kung siya totoong pastor. Amen. Matutuwa siya doon. See? We'll do everything. Gagawin niya yung lahat ng bagay. See? Don't you do that. Huwag mong gawin yun. See? Amen. Sige pa, may kulang ba niya? Wala na? Sige. Kaya, Yes, Lord. alisin natin. Ayon ko, dugtong pa natin, dugtungan, magpanalangin tayo. Ipanalangin mo, brother, ipanalangin mo, sister, Amen. Glory. na sila man ay maligtas. Hindi natin gusto ng isa sa ating kapatid ay hindi maliligtas. Amen. Walang bahagi sa katawan ni Kristo ang may gusto na ang kanyang kapatid, na kanyang bahagi ay mawala sa kaligtasan Amen. Amen. o maiiwan sa rapture. Amen. Glory. Si brother next, Number 2, Paradox, 1962. ano yan? God's Word doesn't make no mistakes. Ano yun? Ang salita ng Diyos, walang ginagawang mali. Amen. Pag Word of God, walang mali. Amen. Si Satanas lang, sabi may mali. Sa salita ng Diyos. Sige. What it says, Kung ano kayo sinabi, it doesn't need any or somebody's interpretation. hindi siya nangangailangan ng tao na mag-interpret ng kanyang salita. Amen. Hindi siya nangangailangan ng interpreter ng tao. Bakit? Ang Diyos ang mag-interpret sa kanyang salita. At kung ano yung interpretation, yun ang kanyang ipahayag sa kanyang ikapitong mensahero Amen. na siyang propeta. Glory. Ito
Hindi kailangan ito ang ibig sabihin, ito ang ibig sabihin. Hindi siya nangangailangan ng tao para mag-interpret doon. Siya mismo mag-interpret. Sige. To twist it around, Oh. making it say something it doesn't say. Ang interpretation pala nila para ibaluktot lang ang salita ng Diyos. At sasabihin nila ito sabi ng Panginoon na hindi naman sinabi ng Panginoon. Sila nagsabi na. Mga parso na tagapagturo, propeta. Sabihin nila ito sabi ng Panginoon. Kung sa totoo, hindi sinabi yun. Maging totoo yun na sinabi ng Panginoon kung yun narinig sa propeta ng Diyos. Amen. Okay, isang salita lang. Santingin lang ang ating pakikinggan. Sige? Just take it for what it says because it is Kung ano God's word. sinabi ng Panginoon, yun ang ating tanggapin. Amen. Huwag ka nang piliin. Ito piliin kasi hindi ko pa alam yan, hindi ko pa napag-aralan. Bakit? Marunong ba tayo sa Diyos? Kung ano sinabi niya, tanggapin natin. Amen. Glory. Sige, what it says, isang. Because it is God's word. Dahil yun ay salita ng Diyos. Amen. Okay? Kung ano sinabi, yun ang ating sasabihin. Yes, correct. Wala tayong magsalita na hindi sinalita. Amen. Natira ka na mo sa interpretation tama. Pero walang tama sa interpretation ng tao. Amen. Mali yan kasi sinungaling niya. Glory. Sira din. Verse 3. Exposition of the seven church ages. Until this last day, until in this last day, sa uling mga araw na ito, there is again another people in the land mayroon na naman mga tao sa ibabaw ng lupa who, na under their messenger, sa ilalim ng kanilang mensahero. Ano ito? Ito ang kapanang natin. Na sa ilalim tayo na ikapitong mensahero. Wala tayo sa ilalim ng kalimang-kaanin na mensahero. Sa ikapitong na mensahero. May mga tao na nasa ilalim ng ikapitong mensahero. Tayo yun! Amen. Dahil Glory. tayo sumasampalataya sa mensahe na itinangaral ng ikapitong mensahero. Amen. See? will be the final voice. Dali lang. Yung mensahe na napahayag sa ikapitong mensahero, yun ay final! Amen. Final na aral! Amen. Final na salita ng Diyos. Kung final, wala nang susunod pa. Namamatay ang propeta. Mayroon sila may dinagdag doon. Pwede ba maging final tapos magdadagdag? Ang gumagawa noon, may espiritu ng demonyo. Glory. Kailangan, kung ano lang sinabi ng Diyos, sa kanyang propeta, yun lang. Amen. Final voice na yun. Final na mensahe. Amen. Ang tawag, last trumpet. Tumulog na ang katapusang trumpeta. Ano yun? Ang mensahe na napahayag ang last na mensahe. Wala nang mga mensahe darating. Pagkatapos, na mahayag ito sa ikapitong mensahero. Kapag may pumasok muli ng mga false prophet, false teacher, sasabihin nila ito, hindi na yun original. Amen. Yun, second-handed religion. Sa demonyo na yun. See? Yes, sir. Opo. The church is no longer the mouthpiece of God. Ang iglesia, hindi na bibig ng Diyos. Kaya nga, maraming doktrina dito, ang iglesia yun, may mga doktrina galing sa church nila, hindi na sila ang bibig ng Diyos. Yes. Kaya mapagsasabihin nila sa ngayon, itong doktrina namin, itong doktrina ng simbahan, hindi na yun kailangan ng Diyos. Hindi na kinikilala yun ng Diyos.
Sa panahon ng Reformation, pwede pa. Sa panahon ito, hindi na sila kinikilala. Bakit? Ito? It is his own mouthpiece. Kita mo, siya na mismo. Siya na mismo ang kanyang bibig. Amen. Kung ano yung pinahayag ng Holy Ghost sa ikapitong propeta, yun ang mensahe at interpretasyon ng banal na Espiritu. Siya na ang nag-interpret niyan. Siya na. At gagamitin niya lang ang ikapitong mensahero na isang propeta. Siya, brother? So God is turning on her. He will confound her through the Okay. prophet Ang and the Diyos lumingon. Hinarap niya ang bride. At lilituhin niya. At malinto ang mga iglesia tungkol sa bride at kay Kristo. Yes. Si Kristo Alpha at Omega. Si Kristo ang Ama. Glory. Si Kristo ang Anak. Amen. Si Kristo ang Holy Ghost. Yes. Nalilito sila. Amen. Dahil hindi napahayag sa kanila ang mensahe. Ang mga hiwaga hindi napahayag. Glory. Yes. Sinabi sa akin ng pastor kahapon na nagpastor sa Romblon. Sabi, hindi ka naniniwala na may Ama, may Anak, may Espiritu Santo? Naniniwala ko. Pero hindi ako naniniwala sa inyong interpretasyon na ito'y tatlong persona sa isang Diyos. Inyo lang yan. Wala akong mababasa sa Bible ng mga persona. Kung nalaman nyo, nagsalita, may mga karunungan, may kung ano. Tapos, iba-ibahin nyo ang kanyang person. Sabi ko, sige brother. Yes, for the voice of God will be in her. Yes, it is. Ano to? Ang head, brother, H-E-R, ang head, H-E-R, small letter. nasa kanya, ang voice of God. Ano to? Ang tingin ng Diyos na sa Iglesia ng Nubia. Amen. Amen. Sa atin, ang tingin ng Diyos, the voice of God. Yes. Ano yun? Mensahe na sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano yun? Para kanino? Sa loob niya! Hallelujah. Hindi pa sa lahat ng mga iglesia. Sa loob niya, siya brother. Yes, it is. For it says in the last chapter of Revelation verse Dahil 2. sinabi sa tapusan ng kapitulo sa pag-abot. Okay. Ang may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sinasabi, Holy Ghost, Glory. Revelation, Yes. ang interpreter, ang Holy Ghost, Amen. kanyang ipinaliwanag sa kanyang kapitong mensahero, sinalo ito na kapitong mensahero, ito rin ang kanyang ipinahayag sa mga tao. Glory. At ang mga nakarinig na mga ministrong totoo, pinapagturo na totoo, sasaluhin nila ito at iyon lang ang sasabihin. Walang dagdag, walang bawas. Sino na Glory. The Spirit, the bride say, come. Once more, the world will hear direct from God as at Pentecost. But of course, that word bride will be repudiated as in the first stage. Yes. Amen. ang Iglesia Novia ay katulad ang totoong Iglesia Novia. Katulad sa Iglesia sa araw ng Pentecostes. Amen. May Holy Ghost. Right. Pag wala Holy Ghost, hindi totoo yun. Right. Amen. Hindi siya magkakaroon ng Holy Ghost kung walang mensahe. Right. Kaya ang sino mang walang mensahe, walang rapture. Amen. Ang rapture may langis. Ang langis sa Holy Ghost. Amen. Kaya sa araw ng Pentecostes, may Holy Ghost ang Iglesia Novia. At sa huling panahon nito, ay binalik ni Kapitong Mensahero ang Iglesia Novia sa salita ng Diyos. Yun. Upang
ihanda sila na tanggapin ang mga hiwaga na pahayag sa ating panahon. Amen. Iyon ang katapusan na mensahe para sa Iglesia ng Mundo. Sila din? Now he has cried out to this last age. At gano'n na siya sumigaw sa huling mga araw ito. You have the word. Okay na yung brother, okay na, miss ko na. Next na. Verse 4. Ah. Satan. Looking here, the church is so and so. At pakinggan nyo ha, sa tingnan nyo ang iglesia kung sino to. Okay. It's been established for so long. Ito ay tinatag namin matagal na panahon. We are one of the oldest churches in the At ito country. ay matanda na iglesia Glory. sa country. Ang mayor, bandog yan. Nandito yan, dumarating. Mayroon pa sa mga mayor, mga general. Dahil sa mga iglesia, mga general sa kanila. At iba pa, mga congressman. Kung sino-sino mga bandog sa kanila. Sino? I don't care what it is. Sabi ng mensahero, wala akong pakialam kung ano naman yun. Amen. See? Tag-president ka na yun. Yes. Sino? If it is against God's word, Kung ito ay laban sa salita ng Diyos, be, kung ito ay laban sa Diyos, Amen. be against it. sila ay be against it. Ano ito? Kung sila ay laban sa salita ng Diyos, sila kalaban na ng Diyos. Glory. That is your enemy. Ano ito? Kaaway pala natin yun. Amen. Ang against the word of God, hindi mo kaibigan. Glory. Ang against the word, hindi mo kapatid. Oh, maniwala ka, hindi. Amen. Baka magrarason ka. Hindi na nakatuliran. Ang pinili. Kung ano ang narinig, ito na. Kapag laban sa salita ng Diyos, yun ay yung kaaway. O, baliktarin pa ba natin ito? Sasabihin pa natin, pag-ibig na lang. Kung ano sinabi ng Word of God, yun na! Sunod o patay. Sige. Anything that's against Ang lahat ng The bagay na laban sa salita, is your enemy. ay iyong kaaway. Kita mo? Pag lahat ng bagay, kapag ito ay laban sa salita ng Diyos, kaaway mo yun. Amen. Hindi mo nasabi. Hindi ka haka. Ito sinabi ng Espiritu sa kanyang iglesia nun. Glory. Sige. Everything that is for the word is Ang your lahat, enemy. dahil lang, ang lahat ng mga bagay na nasa salita, dahil lang. Ibaliktad dito. Ito naman ang nasa salita. Tao, Christian, na nasa salita ay ano daw, brother? Is your brother. Yung kapatid! Amen. Pag nasa salita, kapatid mo yun! Amen. Hindi mo kaaway yun! Bang naawayin mo ang iyong kapatid? Amen. Nasa salita lang naman na sinain yan. Glory. Hallelujah. Iya. Basta nasa salita, kapatid mo yan. Amen. Paano pag wala sa salita? Kaaway. Amen. Pag-isipan nyo. Malapit niyo sa Lord darating. Si, He is a part of you. Okay naman. ang kapatid mo ay bahagi mo. Number 5. Kamumuhian mo ba ito iyong sarili? Bahagi yun. Kung may sugat ito, huwag mo pabayaan. Bahagi mo yun. Gamutin mo, tulungan mo, at tulungan mo yung kapatid. May problema, tulungan mo. Amen. Huwag mo hayaan Yes, Lord. Glory. si brother o sister. Kailangan ng tulong dahil bahagi siya, bahagi mo siya. Amen. Nasa, ang kabutihan diyan o ang susi diyan, sila niya sa salita. Nakatayo sa salita. Amen. Hindi pinag-uusapan dito
ang problema o ano ang mga bagay ang pinag-usapan pag nasasalita, kapatid mo yun. Amen. Kilalanin natin ang ating kaaway. Baka mangyari yan sa lumang panahon, sa lumang tipan. Si Gideon, may 300 ng matatapang at biyasa sa away, sa gira. 300. Amen. Pinagparti-parti sa 3. Bawat parti 100. Amen. Tapos umikot sila parang triangulo sa kampamento ng mga kaaway. Sabi ni John, sabay-sabay tayong basagin ang mga banga na ating pasan. Sabay-sabay si sumigaw ang tabak ni Gideon. Ganyan lang, walang buwan kasi. Amen. Nagawin yun ng mga kasamaan ni Gideon. Nagkising ang mga kalaban. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung sinong kaaway, sinong kakampi. Sila mismo nagpatayan. Hindi gusto ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay magkagatang Amen. at maglipulan sa isa't isa. Amen. Ang gusto ay lahat tayo ay pantay-pantay at parehas na tumanggap ng pangako. Amen. Sila din? Verse 5. Sige. Take on the whole armor of God. Sige. Know our enemy, because any Alamin enemy mo ang iyong kaaway. Mm. Yung mga kaaway ni Gideon, sila man napatay nila, nakilala kung siyang kaaway nila. Madilim. Sila nabigla na alimpungatan. Sila mismo nagpatayan. Amen. Tayo naman sa panahon ito, sa iglesia ito, kilalanin mo ang iyong kaaway. Amen. Kilalanin mo. Hindi mo kilala ang kaaway mo. Aral ng aral. Turo ng turo. Parang armalan. Hindi na alam sino binabaril niya. Congregation din nila. Ang pinakatan nila. Amen. Hindi niya kinilala kung sino kalaban nila. Amen. Sabi ng mensahe, kailangan kilalanin mo kung sino ang kaaway mo. Amen. Sino ang kaaway mo? Ang nagtatakwil ng isang salita ay kaaway mo. Amen. Ang laban sa salita, kaaway mo! Amen. Sino? I have led away from doctrine around Sana here. sinabi ni Brother Branham, lumayo nga ako sa madoktrina eh. I've got Lumayo, dahil lang. Hindi sa lumayo, dahil sa problema. Lumayo sa dahil sa doktrina. Amen. Glory. Ang doktrina sa demonyo, dahil sa lumayo. Amen. Sabi niya, Brother Branham, testimony sa iyo. May mga taong nandyan sa iglesia, pag umusbong ang lumitaw ang problema, aalis sila. Pag wala na problema, babalik sila. Sa halip na tumulong sila sa pagsolba sa problema, dadagdagan ang problema ng church. Kasi wala nito, wala na yun, wala na yun. Sa'yo. Gagamitin sila ng Panginoon, bawat isa gagamitin yan. Walang isa sa ating na hindi gagamitin ng Diyos. Dahil tayo bahagi ng Diyos. Nalayo lang tayo. Pag ang iglesia ay tumalikod sa salita ng Diyos. See? I've got to say this, any enemy that reasons against Ang anumang mga kaaway na nanganaturan laban sa no?
or any person, any O kahit church, sinong tao, kahit inyong iglesia, any kahit organization, anong organisasyon, Glory. any individual kahit sinong individual, that reasons yan against lang na nangagaturan laban sa one punctuation of sa God's isang word, confession. Kahit yun, kahit tama, huwag mo na yun paglaban. Huwag na unahin. Glory. Dahil kapag kinuha mo yun, hindi na iba na yun sa konteksto. Kapag kinuha mo kama, iba na yun sa konteksto. Amen. Huwag mo kalabanin yun. Amen. Sabi ng Panginoon Isus, walang period o kama sa kautusan na mawawala hanggat sa ito'y matutupad. Amen. Kaya pag tinanggal ito at inilipat, kaaway mo yun. Amen. Kasi ibang aral na. Kasi iba nang ibig sabihin. Kasi Glory. is your enemy. ay yung kaaway. It takes the word to defeat the enemy. Amen. Kunin mo ang salita. Para matalo mo ang kaaway. Huwag mo sabihin kaaway sa ngalan ni Jesus. Hindi ganoon. Kunin mo ang salita. Sabihin mo ang salita. Doon mo matatalo ang iyong kaaway. Amen. Sa salita ng Diyos. Sige. Next. Number 6. Exposition of the seven church Ano ages. yan? John knew them. He said in 1 John 4:1, many false prophets are already gone out into the world. Mayroon sa iwan ang sinabi naman, marami ng palso na propeta ang lumitaw sa mundo. That Antichrist At yung nga spirit Antikristo, Espiritu, was already infiltrating the church. dahil lang, itong Espiritu ng Antikristo, pumasok na, kumilos na sa iglesia. Amen. Glory. See? And it was doing it by going against the word. Kita mo, paano kapasok ang Espiritu ng Antikristo sa iglesia? Dahil sa mali na aral. Amen. Dahil sa hindi niya pinagpanampalataya namin sa isang aral lang. Pinasok nila ang mali na aral. Kaya napasok ang demonyo. Kung nasaan ang salita ng Diyos, nandun ang Diyos. Kung saan ang salita ng demonyo, kasama yun ang demonyo. Amen. Pag nakapasok sa church, ang mali na aral, nandun ang demonyo. See? Was doing it as that. Why here is where it all started, right in the first church age. Yun ang unang dahilan eh. Kung bakit sa unang kapanay iglesia, bakit ang iglesia umano sa Diyos. See? Already they were denying the word and setting up their own creeds and Kita mo, philosophies. denying. Tinatanggihan, pinagkakaila ang salita ng Diyos, patatagin ang kanilang doktrina, patatagin ang kanilang mali na aral. Amen. See? Instead of the word. Salib ng salita. Okay na. Hallelujah! Saan, ano tatayuan natin? Ang sarili nating karaman? Ang sarili nating mga reasoning? O ang bawat salita ng Diyos? Siya si Kristo. Amen. Siyang Holy Ghost. Mayroong awa. Yes. Ang Diyos sa akin. Amen. Dahil sa luklukan ng awa. Amen. Nagsisip. Kung nasaan ang bagong salita. Dumudugo na salita. Sariwa na salita. Aming sariwang salita. Amen. Kung nasaan ang dumudugo, ang bagong insay, nandoon ang dugo ni Kristo. Amen. Na naglilinis sa atin. Ano man ka itim ang ating pagkakasala. Pag ang dugo ni Kristo na dyan, puputi ko na kasi puti. Naghilot! Hindi nahanapin ng Diyos sa atin ang ating kamalian. Kaya hindi na tayo sisingin, hindi tayo hanapan ng Panginoon ng ating kasalanan dahil tayo natisod lamang sa kasalanan ito. Glory. Pero ang puso natin ay nasasalita ng Diyos. Amen. Hallelujah! Habang naman tayo, purihin ang Diyos ang mahina. Glory.
Diyos ka na makapangyarihan. Hindi nagbabago. Yes. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Amen. Nabigyan ng buhay na walang hanggan. Glory. At sinabihan mo kami na wala na kami ibang pakikinggan. Amen. Kundi ikaw lamang. Salamat. Pagpalain mo sila, pagpalain mo kami. Sa pangalan mo, Lord Jesus, dalangin namin. Hallelujah, na tumubo ang salita sa amin. God, itong pagkain ng agila. Glory. Salamat. Sa pangalan ni Lord Jesus. Amen. Hallelujah.